Sa araw ng kasal, sa pilitan siyang isiniksik sa isang kakaibang wedding dress. Pahigpit ng pahigpit ang corset. Halos hindi na siya makahinga. Pero sa sandaling iyon, isang mabait na kasambahay, palihim sa may dibdib niya, nagtago ng isang kutsilyo. Noong una nalito si Elodie. Pero mabilis niyang naunawaan ang dahilan. Dahil hindi siya dinala ng prinsipe sa marangyang palasyo. Sa halip dinala siya sa isang liblib na yungib. Doon lahat ay may suot na kakaibang maskara. Nakakatakot at misteryoso ang paligid. Nang inig si Elodie sa takot, maligayang pagdating prinsesa. Pagkatapos ay sinabi ng reyna sa kanya, nasa loob ng libu-libong taon, upang protektahan ang mga mamamayan, at kapalit ng kasaganaan ng kaharian, nagbayad ang pamilya ng hari ng mabigat na halaga. Pero bago pa siya makabawi, pinahiwa ng reyna ang palad nilang dalawa, at idinikit ng mahigpit ang dalawang sugat, habang unti-unting naghahalo ang dugo. Natapos ang marangal at misteryosong kasal na ito. Doon na rin nagtapos. Isa na siya ngayong dugo ng Maharlika. Dito nagtatapos ang seremonya. Maaari na kayong umuwi. Pagkatapos ay binuhat agad ng prinsipe si Elodie. Nahihiya rin siyang sumandal sa bisig ng prinsipe. Puno ng pag-asa sa tamis ng buhay mag-asawa. Ngunit ang prinsipe ay biglang bumulong ng isang pangungusap. Pasensya na, ngunit hindi niya inakalang sa susunod na segundo. Ganito na lamang, siya ay itinapon sa bangin. Mabuti na lamang at ang makakapal na baging. At nagkapatong-patong na mga sanga ay samalaw. Kaya siya ay himalang nakaligtas. Hindi niya alam kung gaano katagal. Matinding sakit ang gumising kay Elodie mula sa pagkahimatay. Nakita niyang kumakalat ang dugo sa kanyang katawan. Napatigil siya sa kinatatayuan, hanggang sa siya ay tumingala. At nakita ang pamilyar na tulay na bato sa itaas. Doon niya biglang naunawaan kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng lakas upang humingi ng saklolo, ngunit wala siyang natanggap na kahit anong sagot. Sa halip ay nagising pa ang isang mabangis na halimaw. Takot, galit at kawalan ng pag-asa ang sabay-sabay na dumating. Sumisigaw siya ng buong lakas, ngunit hungkag na alingaw lamang ang kanyang narinig. Ngunit ang natitirang lakas ng kanyang isipan ay nagsabi sa kanya, hindi siya maaaring maghintay na lamang ng kamatayan dito. Pagkatapos ay kinagat ni Elodie ang labi at kumapit sa pader ng bato. Sinubukan niyang umakyat gamit ang hubad na kamay. Ngunit ang pader ay puno ng madulas na lumot. Paulit-ulit siyang bumabagsak pabalik. At sa sandaling siya ay nawawalan na ng pag-asa. Bigla niyang nasalayan ang isang kwintas na nakahandusay sa di kalayuan. At isang pares ng mararangyang sapatos na may takong. Lumabas na hindi lang siya ang babaeng itinapon sa ilalim ng bangin. Hindi lamang siya ang biktima. Ang kasal na ito, marahil ay isang napakalaking sabuatan. At sa loob ng walang hanggang kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Sa di kalayuan ay biglang may sumilay. Isang mahinang ngunit kakaibang liwanag. Si Elodie ay nanginginig sa takot. At dahan-daang lumakad patungo sa liwanag. Ngunit ang nakita niya ay isang maliit na ibong nasunog ng apoy. Dahil sa kanyang kabaitan agad siyang kumuha ng buhangin. Sinubukang apulahin ang naglalagablab na apoy. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin nakaligtas ang maliit na ibon. Wala pa siyang oras para magluksa. Nang sa di kalayuan ay sunod-sunod na. May sumiklab na tila mga bituing apoy. At sa kanyang paningin ay isang buong grupo ng mga ibong balot ng apoy ang papalapit sa kanyang direksyon. Pagkatapos masunog ang mga apoy, isa-isa silang bumagsak. Ang madyugo at misteryosong tanawin sa harap niya ay agad nagpatindig ng balahibo ni Elodie. At sa sandaling iyon, isang kakaibang ingay ang biglang umalingaw-ngaw. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng yungib. Nagalaw ang mga anino ng bato. Sa malabong sandali, nisalayan ni Elodie ang isang napakalaking kuko. Sa gulat ay nagtago siya sa tabi ng isang stalagmite. Ngunit hindi niya inakalang sa susunod na segundo. Sabihin mo ang pangalan mo. Elodie. Iludi. Talagang kawili-wili. Ano ang gusto mong gawin? Ang gusto ko ay sundin ang napagkasunduan. Doon niya napagtanto. Matagal nang naamoy ng dragon si Elodie. Ang amoy ng dugong Maharlika sa kanyang katawan. Sinumpa nitong papatayin ang handog na ito, upang maibsan ang galit sa puso nito. At habang tinitingnan niya ang kanyang palad, ang sugat na patuloy pang dumudugo, bigla ring naunawaan ni Elodie. Kanina sa labas ng yungib, ang tinatawag na banal na seremonya ng kasal, ay hindi talaga iba kundi isang sabuatan na siya ang handog. Sa katunayan maraming taon na ang nakalipas. Ang islang ito ay tirahan ng lahi ng mga dragon. Ang tusong hari ay nagnanais palawakin ang teritoryo. Hindi lamang siya nagpadala ng hukbo upang sakupin ang lugar, pati palihim na pumasok sa yungib. Malupit na pinatay ang 3 batang dragon. Ngunit ang lahat ng ito
ay nasaksihan mismo ng nagbalik na dambuhalang dragon. Sa galit ay nagbuga ng naglalagablab na apoy ang dragon. At karamihan sa mga sundalo ay nalipol sa apoy. Ngunit biglang lumuhad ang hari at nagmakaawa. At nangakong taon-taon, ay maghahandog ng 3 prinsesa. Upang payapain ang dalamhati ng dragon sa pagkamatay ng mga anak. Ang dragon ay napilitang tanggapin ang kasunduang ito. Ngunit hindi nito alam na matagal nang nagplano ang hari at reyna ng isang mastusong panlilinlang. Ginamit nila ang marangyang dot bilang pain upang mag-alok ng kasal sa mga mahihirap na karatig kaharian. Ngunit ang totoo, ang mga prinsesang ikinakasal ay ipinadadala sa lungga ng dragon upang ipalit sa sarili nilang mga anak bilang handog. At bagaman si Elodie ay mula sa maharlikang angkan ng Hilaga, ang kanilang lupain ay salat at tigang sa buong taon. Wala siyang nagawa kundi isantabi ang kanyang ranggo at araw-araw na magtrabaho kasama ang kanyang kapatid na babae. Ngunit sa araw na ito, bigla niyang nakita sa malayo ang pagdating ng isang marangyang karwahe. Kaya ang magkapatid ay nagmamadaling bumalik sa kastilyo at nakita ang kanilang ama na may hawak na liham. May bahagyang ginhawa sa kanyang mukha hanggang sa malaman niyang ikakasal siya sa malayong lupain. Labag na labag sa loob ni Elodie. Ngunit ginamit ng ama ang kapalaran ng kaharian at ang paghihirap ng mga mamamayan upang pilitin siya. At dahil sa kabaitan ni Elodie, sa huli ay pumayag din siya. Kinabukasan ng umaga, sumakay sila sa isang maliit na bangka at naglayag patungo sa malawak na dagat. Sa harap ng walang hanggang karagatan, ang puso ni Elodie ay hindi pa rin mapanatag. Marahang inaliw siya ng kanyang kapatid. Baka mabuti raw na lalaki ang prinsipe. Dahil dito si Elodie ay napilitang mangarap. At sa sandaling iyon, biglang may liwanag na sumilay sa loob ng hamog. Iyon pala ang mga mata ng dambuhalang dragon. Agad napahinto sa paghinga ang lahat sa bangka. Mabuti na lamang at habang dahan-dahan silang naglalayag, unti-unti ring naglaho ang hamog. Para silang pumasok sa ibang mundo. Pagkababa ng bangka, sumakay silang lahat sa karwaheng panghari. Dumaan ang karwahe sa kanayunan. Napapaligiran ng masaganang ani. Namangha ang reyna mula sa tigang na Hilaga. Sa malayo ay tumambad ang isang napakalaking kastilyo, na agad pumukaw ng pansin. Masiglang sinalubong sila ng mga opisyal ng palasyo, at inihatid papasok sa palasyo. Ang maningning na mga palamuti, at mga bulaklak na namumukadkad sa paligid, ay unti-unting nagpaluwag, sa kaba sa puso ni Elodie. At ang puso ng isang dalaga, ay laging puno ng mahiwagang mga pangarap. Naisip pa nga niya, kung talagang makakasama niya ang prinsipe, at mamumuhay ng magkasama sa ganitong kaharian. Marahil hindi rin iyon isang masamang kapalaran. Ngunit habang hinahangaan niya ang tanawin sa labas ng bintana, bigla niyang nakita sa katabing balkonahe, na may nakatayong isa ring maganda at maayos na dalaga. Magtatangka pa sanang pumaway si Elodie. Ngunit agad na inakay palayo ng mga katulong ang dalaga. Pagsapit ng gabi, nang muling lumabas si Elodie sa balkonahe, lubog na sa dilim ang silid sa tapat. Bahagyang nalungkot si Elodie, isang hindi maipaliwanag na lungkot ang biglang sumiksik sa kanyang dibdib. Ngunit mabuti na lamang at kasama niya ang kanyang kapatid. Sa banyagang palasyong ito, nalampasan nila ang isang mahaba at di pamilyar na gabi. Maaga kinabukasan, kasama ang buong pamilya ay hinarap ni Elodie ang reyna, upang pag-usapan ang dot at mga detalye ng kasal. Sa gitna nito, ipinatawag ng reyna ang ama sa isang pribadong silid. Ngunit nang lumabas muli ang ama, ay mabigat ang kanyang mukha. Nagtaka ang madrasta, at inakalang hindi nagkasundo sa usapan ng dot. Ngunit hindi niya alam na ang mga kondisyong ibinigay ay higit na masagana kaysa sa inaasahan. Habang tinitingnan ng mabigat na anyo ng asawa, naramdaman ng madrasta ang bahagyang pangamba. Sabihin mo nga hindi ka nagsalita ng mali at hindi tayo napahiya. Hindi, wala akong maling sinabi. Dahil napakahalaga nito, kailangang manatiling maayos ang relasyon ng dalawang pamilya. Hindi lang para kay Elodie kundi para rin sa ating kaharian. Sinabi ko ng ayos lang. Walang naging problema. Upang malaman ang totoo, muling hinanap ng madrasta ang reyna. Tunay na napakahusay ng inyong panlasa. Lahat ng bagay ay napakapino at elegante. Iniisip ko na baka maaari tayong maging mas malapit. Dahil sa lalong madaling panahon ay magiging isang pamilya na tayo. Ang inyong pamilya ay nangangailangan ng pera. At ang aking kaharian ay nangangailangan ng nobya. At ang pinakaayaw namin ay ang magkaroon pa ng mas maraming kamag-anak. Sa bawat salita ng reyna, ay lantad ang paghamak sa kanilang pamilya. Kaya noong gabing iyon, palihim na hinanap ng madrasta si Elodie. Bagaman siya ay madrasta ng mga dalaga, ngunit siya rin ay isang mabuting babae, sa likas na pakiramdam ng isang ina. Binalaan niya si Elodie. Ang kasunduang ito ay tila may itinatagong lihim.
Ngunit sa sandaling iyon, biglang pinutol ng ama ang kanilang usapan. Ngunit ang mabait na madrasta ay umaasa pa rin na si Elodie ay makakagawa ng sariling pasya. At higit sa lahat ay gumawa ng desisyong hindi niya pagsisisihan. Ngunit kinabukasan, tahimik na tinanggap ni Elodie ang lahat. Habang ang mga alalay ay isa-isang isinuot sa kanya ang kakaiba at mabigat na kasuotan. Halos hindi na siya makahinga. Ngunit wala siyang kamalay-malay sa tunay na layunin ng masalimuot na kasuotang iyon. Di nagtagal ay natapos ang kasal sa harap ng lahat ng perpekto. Ngunit kaagad pagkatapos ay bigla siyang dinala siya sa isang liblib na yungib at isinagawa ang isang nakakakilabot at misteryosong ritual. Pagkatapos, bigla niyang binuhat si Elodie at agad na walang pag-aalinlangan itinapon siya sa bangin. Nang magising siya sa ilalim ng bangin, doon lang tuluyang naunawaan ni Elodie na ang kasuotang napakabigat at halos nakakasakal ay ginawa pala upang maging paraan para siya ay mabuhay ng bahagya para may maiharap sa dragon. Ngunit nang makita niyang tumayo ang dragon, nagbuga ng napakalaking apoy. Wala siyang nagawa kundi tumakbo ng buong lakas papunta sa pasilyo sa unahan. Ngunit habang nagmamadali siyang sumilong sa isang sulok, natisod siya sa isang bangkay. Yun pala ang cute na dalagang nakita niya sa balkonahe noon. Ngunit wala siyang oras mag-isip pa. Kailangan niyang gumapang sa makitid na siwang ng bato upang umiwas sa sumasabog na apoy. Ngunit ang mabigat na palda ay mahigpit siyang naipit sa mismong sandali ng panganib. Naitulak niya palayo ang palda at nakalusot siya. Ngunit napaso ng apoy ang kanyang binti. Nasaktan ba kita? Habang naririnig ang mababang bulong ng dragon, pinilit ni Elodie na tiisin ang sakit at pigilan ang paghinga. Bigla niyang naalala ang mabait na alalay na nagtago ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Kaya ginamit niya iyon upang hiwain ang laylayan ng palda at binalutan ng sugat sa kanyang binti. Habang pinipigil ang sakit, gumapang siya palabas sa makitid na siwang. Ngunit masalimuot ang anyo ng yungib. Sa susunod na segundo muli siyang bumagsak sa lupa, at ang tanging pinagmumulan ng liwanag ay unti-unti ring namatay. Makalipas pa ang ilang sandali, biglang napansin ni Elodie, may mahinang liwanag sa unahan. Maingat siyang lumapit, at muntik pang mahulog sa mas malalim na kailaliman. Ngunit sa harap ng pag-asang abot kamay, gumawa si Elodie ng isang nakakagulat na desisyon. Umatras siya ng ilang metro, at mabilis na sumugod patungo sa kabila. Sa huli sa pamamagitan ng matatag na kalooban, unti-unti siyang nakaakyat. Ang mahinang bughaw na liwanag pala ay mula sa isang grupo ng kumikislap na insekto. At upang mabilis na makahanap ng labasan, naisipan ni Elodie ang isang paraan. Pinagsama niya ang mga ito sa manggas at ginawang munting ilaw ng mga insekto. Sa mahinang liwanag, mabilis niyang natagpuan ang isang pinagkukunan ng tubig. Dahil sa matinding uhaw at gutom, agad siyang yumuko upang uminom. Ngunit biglang umapaw sa lalamunan niya ang malansang lasa ng damong dagat, at sa oras ng kanyang pagkapanghina, tumingala siya at nakita isang napakalaking kristal ng yelo na nakabitin sa itaas. Mabilis na tumayo si Elodie sa ilalim ng yelo, at sinalo ang bihirang patak ng malinaw na tubig. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit lalo itong bumibilis matuno.